Magandang hapon po sa lahat. Dito tayo sa lugar na kung saan sinabugan ng kidlat yung punong kahoy na yan. At yun, nakarang taon lang yan. Ngayon ay nabuhay muli. Nagkaroon ng sanga at ng mga dahon. Yun ang nagsasabing nagmamagaling dyan na ang tunay na kidlat ay makukuha lang sa punong kahoy. Maghanap ka ng kahoy na sinabugan ng kidlat. Umpisahan mo na ngayon at ipakita mo sa akin na makakakuha ka talaga agad pag sumabog ang kidlat na magiging bato agad. Yan. Wag lang kasi puro yabang at yung kaalaman mo ay pinupulot mo lang sa basurahan. Basura ang taong nagtuturo sa iyo, basura ka rin. Kailangan malawak yung kaisipan mo. Yun, shout out sa iyo. Dito na tayo. Lawak pala ng low tide. Ito yung kwento ko dito. Unang-una na nakakuha ako ng fossilized na kuhol na naging bato dito. Dito banda. Medyo may tubig pa dati noon, tapos tanghaling tapat nagliliwanag siya, siguro sa sa reflection ng sikat ng araw. Yun yung sinasabi ko nung nakuha ko siya. Hindi pa ako dati marunong mag-aura. Tinapon ko ng malakas, ibinuka ko yung mga palad ko. Nagulat ako na nakadikit, dumidikit pa rin sa palad ko, hanggang sa inano ko yung tinitigan ko yung bato. Yun pala yung kuhol na naging bato. Yun, basta dito banda, naalala ko yan. Yun, hunting muna tayo, baka makachamba lawak talaga ng low tide, pero sa kalendaryo 10.4. yan yung lalim ng tubig. Hindi ako nag-expect na malawak pala. Kasama ko yung partner ko kasi gusto niyang magano sa tubig, ibabad yung paa niya sa tubig, at kukuha tayo ng tubig dagat para gawin natin i-cleanse yung mga gamit na personal ko. Ito yung fossilized shell na tinatawag na kuhol. Yun, hindi na halata dahil sa katagalan ng panahon. Solid na solido talaga. Pero kung napapansin ninyo, mayroon siyang mga maliliit na shell. Ayan, nagumpukan. Yan, ito ay tinatawag sa spiritual na mutya. Ayaan na lang natin maghanap na lang tayo ng klarong-klaro sa mga mata ng mga basher. Okay, dito tayo sa malahiganting bato. Yan, kung nakikita nyo, may mga baliti na nakadikit. Sana pala rin tayo na makakuha kahit isa man lang na mutya ng kalikasan na ipagkakaloob sa atin at ipakita natin sa mga viewers dyan, sa mga basher, na tayo ay naghahunting tayo ng actual, hindi yung ilalapag lang natin sa mesa at i-content natin agad. Yun, medyo mahirap lang sa paghahanap ng mga mutya, kasi yung mutya may tagabulag. Minsan naaapakan lang natin, at minsan yung tagabantay naaawa rin sa pagbalik, binibigyan tayo ng mga mutya ng kalikasan. Medyo mahirap maghunting dito. Yun, nakachamba rin. Yan. Ito po ay isang ugat ng kahoy. Yan yan, ugat ng kahoy. Ito po ay
may taglay po ito na kayang proteksyonan ang tao sa may magtangkas sa kanyang buhay. Ang wasak ng barel, magkakaroon ng kabal at kunat ang katawan ng isang tao. At magagamit rin ito sa negosyo. Ito po yung taglay ng ugat ng kahoy. Tatanggalin lang natin. Ilagay natin sa langisan. Ang gaganda ng coral, oh. Yan. Ito yung tinatawag na balat o sea cucumber. Yan, oh. Uod sa dagat o linta-lintaan man. Tawag dito sa amin panghinas. Kumukuha sila ng mga shell. Malawak, oh. Lawak. Sa wakas nakakita rin linta-lintaan sa dagat. You know? Yan. Uod sa dagat. Yung yung balat. Yan, maliit. Naging bato na, oh. Hindi po yan coral stick. Titigan lang ng maigi. Hindi po yan coral stick. Yan, oh, yung forma niya, oh. Yan. Linta-lintaan sa dagat, uod sa dagat. Yung sea cucumber, balat kung tawagin. Ito po, naging bato na. Yan po yung sinasabi ko na balat, oh. Sea cucumber. Yan. Pero may mas maliit pa rin yan. May mas maliit at may mas malaki pa. Malaki pa. Kasing laki ng hita. Yan, oh. Lintaan o uod sa dagat. Yan po, nakuha natin kanina.